Isang mapagpalang araw sa ating pong lahat. Noong nakaraan po ay tayo nag-usap patungkol sa disenyo ng Diyos sa pamilya. At sa pagkakataon pong ito, tayo muling mag-uusap ng isang bagay na napakahalaga na gawin o maganap sa isang pamilya. Kaya ano po yun? Ang paksa patungkol po sa pagpapatawad. Alam niyo po, napaka-importante na maunawaan natin ang kahalagahan po ng pagpapatawad sa isang pamilya. Una, kinakailangan muna po nating maunawaan na ang pamilya ay binubuo ng ano? Binubuo po ito ng isang tao o ng mga taong merong kahinaan at binubuo ito ng mga taong makasalanan. Ngayon po, para maintindihan natin, ano ba ang ibig sabihin ng taong may kahinaan at taong makasalanan? Ang tanong, sa inyo po bang pamilya, okay, meron po ba kayong kasamahan or miyembro ng pamilya na sigurado namang meron yung mabait na tao? Pangalawa, sa inyo po bang pamilya ay meron tayong taong matatawag na makalat? Okay, meron po bang makalat sa inyong pamilya o meron ba kayong kasamahan or miyembro sa inyong pamilya na medyo maingay or meron ba kayong miyembro ng pamilya na masungit? O di kaya naman, meron ba kayong miyembro ng pamilya na medyo makasarili at meron ba sa inyong pamilya na medyo mareklamo? Meron ba sa inyong pamilya na medyo may kakulitan? At meron ba sa inyong pamilya na madaldal? O meron din ba sa inyong pamilya na ito ay problema, yung matinding katamaran? Ano po ibig sabihin? Kung ang ating pong pamilya ay binubuo ng ganitong klaseng mga tao, ito po yung sinasabi natin na taong merong kahinaan at mga taong makasalanan na ang tendency. Okay? Ano pong pwedeng mangyari? Na ang bawat miyembro ng ating pamilya ay tayo po ay masaktan sa iba't ibang panahon at iba't ibang pagkakataon. Kaya naman po, napakahalaga, okay, na masagot natin itong katanungan na ito na tayo po ba ay nasaktan na, okay, o kaya naman ay meron tayong hinanakit sa ating pong pamilya. Ano po ba ang mga posibleng dahilan ng pagkagalit o kawalan ng pagpapatawad sa isang pamilya? Yung iba po, ito yung kadalasan. Kapag tayo nagtatanong-tanong and sa counseling natin, dito po makikita natin na yung mga taong nasasaktan o nagagalit o hindi makapagpatawad ay sa kadahilanan po ng ano? Kadahilanan ng pang-aabuso. At iba't ibang uri po ang pang-aabuso. Posible ng pang-aabusong emosyonal, pwede rin naman po yung pang-aabuso ng verbal, at pwede rin naman po yung pang-aabusong pisikal na kadalasan po nagaganap sa isang pamilya or pwede rin naman pong pangyayari na sa isang pamilya ay naka-experience po ng pang-aabusong sexual. Ano pa ho? Meron pang ibang mga dahilan kung bakit ang mga tao ay hirap na hirap magpatawad. Ano pa ho yun? Posible rin na tayo po ay napabayaan o tayo po ay naabandona. Ibig sabihin, no, yung hindi tayo napaprioritize o kaya naman po ay talaga pong sumakabilang bahay yung isang miyembro ng ating pamilya. O di naman po kaya ang isang miyembro ng pamilya, kaya ho tayo hirap na hirap magpatawad, ay dahil patuloy pong nagsisinungaling sa atin o isang posibilidad din na kapag tayo ho ay napagnanakawan na sa ating pamilya. At alam naman po natin, nakaramihan sa atin, kaya ho tayo narito ngayon, meron tayong kinakaharap na isang mabigat na suliranin. At marami po sa atin ay sumuko sa kadahilanan nga po na na-involve tayo sa isang gawain na hindi tama. Yun pong pagsuko dahil sa ipinagbabawal na gamot. Kanya po, meron tayong isang gagawin lamang ho. Sa inyong mga handouts, meron pong mga binigay sa inyong papel. Dito po ay isusulat natin yung tinatawag nating hurt list. Ano po yung hurt list? Ang sasagutin lang po natin, ano po ba ang mga naging kaganapan o pangyayari sa inyong pamilya na nagbigay kasakitan sa inyong mga kalooban? Ano po yung mga pwede na yan? Ito po yung posibleng nangyari po sa atin. Pwedeng lagi kang nakaka-eksperyensya na makarinig ka ng masakit na salita mula sa iyong asawa, mula sa iyong magulang, or maging sa iyong kapatid. Ano pa ang pwede? Pwedeng ikaw ay naabusong pisikal. Okay? Ano pa? Posibleng ikaw ay napagnanakawan, ikaw ay pinabayaan. So ito po, ang gagawin lang po natin, i-identify lang po natin, isusulat po natin dyan sa ating mga papel, yung mga bagay na nagawa sa atin na naging daan or dahilan, kaya ba punong
punong-puno tayo ng galit or hirap na hirap tayong makapagpatawad. Ngayon po, bakit nating importante pag-usapan yung patungkol po sa pagpapatawad? Alam po ba ninyo na kapag tayo ay nanatili doon po sa puot or galit natin, meron pong masamang epektong posibleng idulot sa atin ang kawalan ng pagpapatawad. Ano nga ba ang posibleng maging epekto ng kawalan ng pagpapatawad? Una, ang kawalan ng pagpapatawad, ito po'y sumisira sa relasyon. Sumisira kaninong relasyon? Una, ito'y sumisira sa ating relasyon sa Diyos. Ano pong mapapansin natin? Kapag tayo po'y nagagalit, kapag tayo po'y merong mga taong kinapupuutan, hindi ba maging ang pagdarasal natin, maging ang pagtawag natin o yung ating relasyon sa Diyos ay naapektuhan ngayon? Kung dahil sa pagpapatawad ay naapektuhan ang relasyon natin sa Diyos, hindi rin maglalaon, maapektuhan din po ang relasyon natin maging sa sarili nating tinatawag na pamilya. Isa pang posibleng maging problema kapag tayo ay nagdesisyon na huwag tayong magpatawad at in-nurture, okay? Alagaan natin yung galit or puot sa ating mga puso, ito pang isang mabigat na ating pagdadaanan. Ano yon? Tayo ay nagiging alipin. Alipin ng galit. Ngayon, ayon sa Efeso, chapter 4, verses 26 to 27, pwede po ba nating basahin sabay-sabay? Go! Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y ano raw? Magkasala. Ang tanong, sinasabi ba ng Biblia na masama ang magalit? Hindi, dahil ang galit ay isang natural na emosyon. Kanya lang ang sinasabi rito, kung ikaw ay magagalit. Ano yung iiwasan mo? Iwasan natin na tayo ay magkasala. So anong dapat natin gawin? Kapag tayo nakakaramdam ng galit, kapag masama ang ating loob, o tayo'y napupuot na sa isang tao, ano pong sinasabi ng Biblia? Ang sinabi rito ay, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Sa makatwid, ang sinasabi sa atin ng Biblia o ng salita ng Diyos, kapag hindi na maganda ang saloobin mo tungkol o patungo sa isang tao, huwag mong pagtatagalin. Hindi natin, kasi kapag ating ipinagtagal, okay, anong sinasabi sa verse 27? Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ano pong ibig sabihin ito? Kapag ating inalagaan, okay, yung galit sa ating puso at pinagtagal natin, ibig sabihin, nagkakaroon ng pagkakataon ang diablo. Hindi lang tayo alipinin, kung hindi maging lasunin ang maraming aspeto sa ating mga buhay. Ano ibig sabihin? Yung pagiging alipin, binibigyan natin ng pagkakataon si Satanas o ang diablo na kontrolin ang alin? Kontrolin ang ating isipan. Hindi ba natin napansin, kapag tayo masamang loob, kapag tayo nagagalit, kung ano-anong pumapasok sa ating isipan patungkol dun sa taong ating kinakagalitan or meron tayong kasamaan ng loob. Ano pa? Yung kontrol ng ating damdamin. Halimbawa ngayon, maayos kayo. Maganda ang paikitungan nyo sa bawat isa. Maganda ang saloobin mo. Pero kapag ikaw ay nagagalit, anong nararamdaman natin? Hindi ba't maging ang pakiramdam natin tungkol sa tao na yun ay naapektuhan at kung ikaw ay kontrolado na sa iyong isipan at kontrolado na ng iyong kaaway o ng kaaway ang ating damdamin, maging ang ating paikitungo, maging ang ating mga gawain doon sa tao na yon ay maapektuhan. Bakit? Dahil tayo ay nagiging alipin na ng pagkagalit. Alam ba ninyo na merong pag-aaral? Ano yung pag-aaral? Yung pag-aaral na ang mga taong hirap magpatawad, na yung mga taong nasasaktan, meron din tayong tendency na na manakit ng ibang mga tao. Kung naaalala ninyo, nung nakaraan na tayo nag-usap patungkol sa disenyo ng Diyos, dito ay kinuwento ko yung kaunti lang patungkol sa aming buhay. Hindi ko na ibahagi ron na kami ay iniwan ng aking tatay. And at the same time, hindi lang kami iniwan ng aming tatay. Nung bata pa ako, hanggang sa aking paglaki, nakita ko kung paanong sinasaktan ng tatay ko, yung nanay ko, yung mga kapatid ko, at kung paano rin ako naka-eksperyensya ng, sabi nga lupit ng aking tatay.
dumating sa punto na talagang bilang isang anak, nung bata pa ako, naranasan ko mula sa aking tatay yung tinatawag na matalang ang walang latay. Ilang pagkakataon na na-experience ko yon sa aking sariling ama. At ang pinakamasakit dito, nung isang pagkakataon na nakita ko kung paanong sinasaktan ng tatay ko ang aking nanay pababa ng hagdanan. Dito, lalong namuo yung galit ko, yung puot ko sa aking tatay. At dumating sa panahon na sa aking isipan, sinasabi ko sa sarili ko na ako ang papatay sa sarili kong tatay. Bakit? Dahil sa mahabang panahon, iniipon ko yung sama ng loob ko at galit ko patungkol sa aking tatay. Ngayon, nung iniwang kami ng tatay ko at sumama siya sa ibang babae. Isipin niyo ang kinasasama ng loob ko at kinagagalit ko sa tatay ko yung ginawa niya sa aming pang-aabusong verbal at pang-aabusong pisikal at ginawa niya rin sa aking ina. Lalo na nung halos gabi-gabi na nakikita ko na ang nanay ko ay parang maloloka, parang masisira ng bait dahil sa ginawa ng tatay ko sa amin nung kami ay iniwan. So hindi yan nawala sa aking isip at hindi rin yan nawala sa aking puso. Hanggang sa dumating ang panahon na ako naman ang naging tatay, na ako naman ang naging padre de pamilya. Isipin niyo, lahat ng ikinasasama ng loob ko sa tatay ko, yung ginawa niya sa amin nung araw. Nung ako naman ang meron ng sariling pamilya, etong nakakalungkot. Inulit ko lang yung ginawa ng tatay ko sa aking sariling pamilya. Ako rin ay naging isang irresponsableng asawa at naging isang irresponsableng ama. Yung galit at sama ng loob ko sa tatay ko, yung ginagawang pananakit sa akin pisikal at pananakit sa aking verbal, yung pananakit sa aking emosyonal, ginawa ko rin sa aking asawa at ginawa ko rin sa aking mga anak. At hindi lang yon, yung ginawa ng tatay ko sa amin, na inabandon na kami at sumama sa ibang babae, ginawa ko rin eksakto sa aking asawa. Niloko ko rin ang aking asawa, iniwang ko rin ang aking asawa, at inabandon na ko rin ang aking mga anak. Ano po ibig sabihin? Yung mga taong hirap magpatawad dahil sa mahabang panahon, kinipkip ko o kinimkim ko yung sama ng loob or galit ko sa tatay ko at hindi ko alam kung paano ko siyang patatawarin, ako'y naging alipin ng sariling galit na nagbunga ng parehong gawain sa sarili kong pamilya. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpapatawad? Ito po ay napakahalaga para sa atin. Kinakailangan maunawaan natin na ang pagpapatawad ay hindi paglimot kung hindi pagharap sa kaganapan. Maging pagharap doon sa tunay na sakit ng ating kalooban. Because maraming pagkakataon, may mga taong sinasabi nilang, ayoko nang pag-usapan yan. Pwede ba? Huwag mo nang muling bubuksan sa akin yung usapin na yan dahil tuwing maaalala ko lang, lalo lang akong nasasaktan. Pero sa totoo lang po, hindi pwede. Importante rin na kung ano ang kaganapan sa ating buhay noon. Okay? Masakit man o hindi, kinakailangan nating harapin at kinakailangan natin kung kinakailangan pagdaanang muli yung sakit upang tayo'y tunay na mapalaya. So hindi po totoo yung kapag ka nagpatawad ka, makakalimutan natin. And I'm sure, tayo po may panahon na tayo'y nagkasugat. Kapag ka nagkasugat ka, masakit. Pero pagkatapos ng sugat na yon, nawawala yung sakit, naiiwan din yung peklat. Ibig sabihin, yung peklat ang nagpapaalala sa atin na dumating ang panahon na tayo ay nasaktan. So ang pagpapatawad ay hindi paglimot kung hindi pagharap doon sa kaganapan. Anong nangyari? Ngayon po, para maintindihan natin, nung bata pa tayo, nung bata po ako, medyo likas sa akin yung pagiging malikot. Okay? Basta mahilig ako magtatakbo at gumawa ng mga bagay na hindi normal para sa mga bata. Tumatalon ako sa bubong, tumatalon ako sa truck, mahilig akong tumakbo, kaya madalas ako ay nadadapa. At normal sa isang bata, kapag ka ikaw ay nadapa, ako, dalawa lang ang pwede kong maging sugat, either sa tuhod o sa aking mga palad. Etong maganda. Kapag ako'y nadapa, kapag ako'y nasugatan, ang lola ko, dahil ako po'y lumaki sa poder ng aking lola. Kapag nakita na ng lola ko na meron akong sugat, kapag galit yon, buo ang pangalan ko. Sabihin nun, Danilo! Yan, Danilo, parini ka. Ganun sa amin sa Bulacan. At makikita na ninyo, ang lola ko, may hawak yan na fishnet at saka yung sabon, bareta ang tawag niya ay Ajax. Anong gagawin niya?
kapag may sugat ako, ang gagawin niya, kukuskusin niya ng fishnet. Imagine ninyo, yung sugat mo, kukuskusin niya ng fishnet. At pagkatapos ng kuskusin ng fishnet, sasabunin niya yun ng bareta ng Ajax. Hindi pa natatapos yun, kukuhanin niya ngayon, pagkatapos niyang linisin, kukuhanin niya ngayon. Naalala po ninyo ito? Hindi ba ito yung tinatawag na red mertiolet? Na-imagine niyo ito? Hindi ba itong red mertiolet na ito, binubuksan pa lang, kapag ka napipicture o naiisip mo nang ipapatak sa sugat mo, sumisigaw ka na. So, ganun ang nangyari sa akin. Hindi pa na ipapatak, sumisigaw na ako. Anong sabihin ng lola ko? Jasking bata ito. Wala pa nga, hindi pa nga nabubuksan, sumisigaw ka na. So, ano nangyari ngayon? Dahil na-experience ako, nung nasugatan ako, kinuskus ng lola ko yung sugat ko ng fishnet at ginamitan ng Ajax at pagkatapos, ang ginamit naman niya ay red mertiolet para bang somehow, nag-create ito sa akin ng trauma. Ngayon, ang nangyari ngayon sa akin, tuwing madadapa ako, pag nakikita ko ang lola ko, imbis na lumapit ako sa lola ko, tumatakbo akong palayo. Ang tanong ganito, intention ba ng lola ko na ako ay saktan? Hindi. Ang nais lang ng lola ko, anong gusto niya? Ang nais niya ay gamutin ako. Kanya lang, dahil sa tigas ng aking ulo, itong ginagawa ko ngayon, kapag tumatakbo ako, nagkakaroon ng bungang mali yung aking pagtakas. Ano nagiging problema ngayon? Imbis na gumaling yung sugat ko, lalo lang ako nagkakaproblema dahil naiimpeksyon ang aking mga sugat. Ganon din kapag tayo nasaktan. Ganon din kapag tayo dumaan sa isang pangyayari o kaganapan sa ating pamilya, na tayo ba'y para bang iniisip natin, ayaw nating harapin, ayaw nating pag-usapan. So pinipili na lang natin na takasan yung ganong sitwasyon o takasan yung ganong problema. Anong nangyayari? Hindi ba't may mga tao na para bagang na tumitigas ang kanilang mga puso? May kilala ba kayong mga tao na bigla-bigla na lang, biglang nagagalit, biglang sumisigaw, ang bilis mag-init ng mga ulo? Most likely, ito yung isang posibilidad na yung taong yon ay may issue pa, okay? Or merong experience na pinagdaanan na hanggang ngayon ay pinili niyang hindi magpatawad or takasan yung ganong klaseng usapin. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot, napakahalaga na kinakailangan nating upuan, na kinakailangan pag-usapan at harapin yung mga kaganapan sa ating buhay. Pangalawa, ang pagpapatawad ay ano raw po? Ay pagsuko sa Panginoon ng ating mga ng ating mga pinagdaanan at magtiwala na gagamitin ng Diyos ito para sa ating ikabubuti. And alam ko po, na may mga pagkakataon at pangyayari sa ating buhay na tila baga hindi natin nauunawaan or minsan tinatanong natin ng Diyos, Panginoon, bakit mo ito pinahintulutan? Alam niyo po, hindi man nating naintindihan, isa lang ang importante nating matandaan, na hangad ng Diyos ang ikabubuti natin. Walang ibang plano ang Diyos kung hindi para sa ating ikabubuti. Anong pwede natin gawin? Sabihin natin, Panginoon, hindi ko man naintindihan bakit pinahintulutan mo ito, isinusuko ko na sa iyo ang lahat ng bagay. Isinusuko ko na sa iyo ang lahat ng pangyayari. Ngayon, ano pong sabi? Sa Roma 8:28, ano pong sabi rito? Basahin po natin. Alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para saan daw? Para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tumatawag o tinawag ayon sa Kanyang layunin. Napakaganda pag binasa natin. Ano raw po yun? Na ang Diyos ay gumagawa para saan daw? Para sa ikabubuti. Pero, kinakailangan para maunawa natin ito, basahin natin itong sinabi rito, na sa lahat ng bagay. Anong ibig sabihin? Nung sinabing sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos. Kasama po sa lahat ng bagay, yung magagandang mga alaala, yung mga magagandang pangyayari sa ating buhay, sa lahat ng bagay. Maganda po yun. Pero papaano yung kagaya sa akin? Na ako ay lumaki sa isang pamilya o lalo na sa isang ama na medyo naging malupit sa amin. Naging malupit sa aking nanay at sa aming magkakapatid. Alam niyo, sa totoo lang, nung binabasa ko ito, somehow, itong naging epekto sa akin, para bang nagtampo ako sa Diyos. Para bang kine-question ko ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Anong tinanong ko? Panginoon, bakit ganon?
Kung talagang mahal mo ko, bakit mo ko binigyan ng ganong klaseng ama? So, medyo hindi ko naintindihan, hindi ko naunawaan hanggang, ipinaunawa sa akin ng Diyos yung ibig sabihin ng binasa natin kanina sa pamamagitan ng ingredients na ito. Ano po yung ingredients na ito? Ito po ay ingredients ng isang cake. Ano po bang mga sangkap sa isang cake? Meron po dyan yung flour, Yung flour po, ito yung harina, Meron po ba ritong kumakain ng harina? Wala. Bakit? Kasi sobrang pait, O, halimbawa, kasama po rito ang mantikilya. Meron po ba rito mga tao na tutunawin mo yung mantikilya sa kutsara at hihigupin mo yung mantikilya? Wala rin. Bakit? Sasabihin natin, malansa. Meron din niyang itlog. Hindi po yan boiled egg. Yung itlog po niyan ay hilaw. Meron po ba ritong mahilig kumuha ng itlog? Iinumin mo yung hilaw na itlog at sasabihin mong, wow, ang sarap. Wala rin. Noong araw, para mainom mo o makain mo ang hilaw na itlog, sinasalinan pa ito, hinahaluan pa ito ng ano? Ng sarsi. Bakit? Kasi ang hirap inumin ng hilaw na itlog. Meron din niyang asukal. Bagamat matamis ang asukal, wala siguro dito sa atin ngayon. Nakukuha ka ng 1 o 2 o 3 kutsarang asukal at papapakin mo na para bang kumakain ka lang ng kanin. Hindi mo gagawin yon kahit ito ay matamis. Pero nung napansin po natin, itong mga sangkap ng isang cake, kapag ka po individual mong kakainin, mahirap. Hindi mo gagawin. Pero kapag yan ay ibinigay mo, ipinagkatiwala mo sa kamay ng isang eksperto or ng master, yan po ay nagiging isang masterpiece. Ganon din po ang buhay natin. Ganon ang buhay ko. Ganon din ang buhay ng karamihan sa atin. Hindi puro magagandang alaala. Merong mga magaganda, merong mga masasakit, merong mga mapapait na karanasan na kapag ka ito'y pinagsama-sama natin at ipinagkatiwala natin sa isang expert, sa ating master, at yan po ang ating Panginoong Jesucristo, ang buhay natin ay nagiging isang masterpiece kapag ka ipinagkatiwala natin sa Panginoon. Sa pangatlo, kapag tayo'y nagpatawad, ang pagpapatawad ay pagsuko sa Panginoon ng mga taong nakasakit sa atin. Kagaya nung nangyari sa akin. Ipinagkatiwala ko na lang sa Panginoon, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa aking ama. Dahil po, iniwanan niya kami. Dahil alam ko na hindi ko kayang baguhin ang puso ng aking ama at alam ko po ang Diyos lang ang may kakayanan na baguhin ang kanyang puso at maging ang kanyang ugali. So wala po ako ibang pwedeng gawin kung hindi ipagkatiwala ko lang sa Panginoon ang lahat ng mga kaganapan, maging ang aking ama. Ngayon po anong sinabi sa Roma? Basahin po natin ng Roma, chapter 12, verses 18 to 19. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo yun sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ano pong tinuturo sa atin? Naalala niyo po, sinabi ko kanina, na dumating sa panahon na ako mismo sa aking isipan at sinabi ko ito sa aking kapatid, na darating ang panahon, pagtanda ko, akong papatay sa daddy. Pero alam niyo po, ito yung magandang katotohanan. Na kapag sinabi ng Panginoon na ipaubaya ninyo sa Kanya, relax ka na. Relax ka na. Ano nangyari sa amin? Dahil sa iniwang kami ng tatay ko at dahil nakakilala na ako sa Panginoong Jesucristo, anong magandang nangyari ngayon? Naunawaan ko na kaya naging ganon ang tatay ko sa akin dahil hindi rin siya napalaki ng tama. Naintindihan niyo po yun? So ang tatay ko ay naging biktima, kaya ako ay naging isang biktima rin. Bagamat ang tatay ko, alam niyo po, sa isang anak na kagaya ko, wala ka namang ibang hinahangad, lalo kapag lalaki ka, kung hindi yung maging close ka sa iyong tatay. In fact, ako ang desire ko lang, ang hinahangad ko lang, yung tawagin man lang ako ng tatay ko, ng anak. Never akong tinawag ng anak ng tatay ko. In fact, ganito yun. Hindi ko minsan, ni minsan, na narinig sa bibig ng tatay ko yung salitang, I love you. Pero dahil nakakilala ako sa Panginoon, dahil, alam niyo po, na-experience ako
ang magandang relasyon sa Panginoon, natutunan kong patawarin ang aking tatay. Alam niyo, ito maganda. Nung ma-diagnose ang tatay ko na meron siyang cancer, at doon sa ospital, nung pinasok po siya sa ospital, hanggang, alam niyo, doon na ho siya binawian ng buhay. Pero itong maganda. Doon, mas naging close kami ng tatay ko. Dito na ibahagi sa kanya ang salita ng Diyos. At dito rin, sa ospital, doon sa kanyang deathbed, isinuko ng tatay ko ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa Panginoong Hesukristo. Alam niyo, ito ho ang pagpapatawad. Meron ho akong nakitang dokumento. Itong dokumentong ito ay patungkulo sa mga sasakyan, yung mga recovered vehicles. Kung merong nanakaw, nasangkot sa aksidente, napunta sa presinto, kapag ka walang nagkiklaim, okay? Yung mga unclaimed vehicles, sa mga presinto, dinadala po yan lahat sa Camp Crame. Okay? Pagdating sa Camp Crame, meron pong itinatakdang panahon na kapag ka walang nag-claim, walang nag-recover, ibinebenta po ito by lot. Ano po ibig sabihin? Kung halimbawang may 100 sasakyan na nando doon sa Krami, mag-iimbita po sila ng mga accredited na mga nagbebenta ng sasakyan. Ito po yung invitation to bid. Yung invitation to bid, kapag ka ikaw ay sumali at kapag ka ikaw ay nanalo, hindi ka pwedeng sabihin mong yung pinakamagandang sasakyan ang kukuhanin mo at yung mga bulok ay iiwan mo. Nakukuha po natin? Hindi ka pwedeng mamili mamula sa pinakamaganda hanggang pinakapangit kapag ka nagdesisyon kang sumali at kapag ka ikaw ay nanalo, tangay mong lahat. Ano pong connection nito? Ganon din daw palang pagpapatawad. Ang pagpapatawad, hindi mo pwedeng sabihin, o sige, patatawarin kita nung ginawa mo sa akin nung nakaraang linggo. Pero, yung ginawa mo sa akin nung nakaraang buwan o nung nakaraang taon o nung 5 years ago, hindi kita mapapatawad. Hindi po ganun ang pagpapatawad. Ang tunay na pagpapatawad para pong bidding na ito. Kapag nagdesisyon ka na sumali at kapag nagdesisyon ka na magpatawad, kinakailangan you have to take all. Bit-bit mong lahat. In other words, ang pagpapatawad ay paglinis ng galit sa ating mga puso. Meron po magandang sinabi. Doon po sa aklat ng unang Korinto. Ano po yung sinabi? In 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Ito po ay patungkol sa pag-ibig. Maganda po yung sinabi niya. Ang pag-ibig ay hindi mapagtanim sa kapwa. Kung tunay pong umiibig tayo sa Diyos at kung tunay pong mahal natin ang ating pamilya, ano ang sinasabi rito? Kinakailangan pag nagdesisyon tayo, sige, papatawarin kita, hindi lang yung ngayon, hindi lang yung bukas, o hindi lang yung nakaraan linggo, kung hindi, papatawarin kita sa lahat na nagawa mong sakit sa aking kalooban. In other words po, ang pagpapatawad ay hindi isang emosyon. Ibig sabihin, hindi natin sasabihin na, hindi pa ako ready. Hindi ko pa feel na patawarin ka. Hindi po ganun yun. Kasi ang pagpapatawad ay hindi isang emosyon, kung hindi ito'y isang desisyon. At ang pagpapatawad, ito po'y utos. Kaninong galing? Ito po'y utos na ibinibigay sa atin ng Diyos. Dahil po ang sinasabi sa Colossia, chapter 3, verse 13, basahin po natin, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin po, ang pagpapatawad ay hindi isang choice. Kung hindi ang pagpapatawad, para sa atin bilang mga anak ng Diyos, ito po ay nararapat. Ngayon po, para mas maunawaan natin, gaano ba ang pagpapatawad at epekto ng pagpapatawad sa isang pamilya? Tawagin po natin ang isang magandang binibini, wala pong iba, kung hindi ang aking asawa. Ang pangalan po niya ay Don. Tawagin po natin, welcome natin si Don. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking lola dahil busy ang aking mga magulang sa kanilang trabaho. Pagkagaling ng eskwelahan ay barkada ko sa kapitbahay ang halos araw-araw kong kasama hanggang gabi. Hanggang sa nagkaroon kami ng isang bagong kapitbahay na gwapo, na kinalaunan ay naging nobyo ko sa edad na 13. Akala ko noon ay makakapagbigay na siya ng pagmamahal na hinahanap ko, ngunit marami akong nadiskubre sa kanyang tunay na katauhan. Malakas siyang manigarilyo. Umiinom siya halos gabi-gabi, mabarkada, walang hilig sa pag-aaral,
mahilig makipag-away dahil mainitin ang kanyang ulo, at ang pinakamalungkot ay isa siyang babaero. At dahil ayaw sa kanya ng aking mga magulang, ay itinago ko ang aming relasyon. Ngunit pagtungtong ko ng edad na 18 ay nabuntis ako. Pareho kaming hindi tapos sa pag-aaral, walang trabaho, at hindi pa handa sa pag-aasawa. Hindi pumayag ang aking mga magulang na kami ay maikasal, kaya nagsama kami ni Danny. Buong akala ko noon ay magiging masaya na ako dahil makakasama ko na ang taong mahal ko. Pero ang aming pagsasama pala ang simula ng buhay impyerno ko sa lupa. 2 linggo pa lamang kaming nagsasama at hindi pa ako nakakapanganak ay nahuli ko na agad siya na may babae. Halos araw-araw ay umaga na siyang umuwi, labas-pasok sa kulungan, laging may kasuntukan, at ang madalas kasama ay barkada o babae. Madalas ko ring napapansin na hindi siya natutulog at kung ano-ano ang kinakalikot na mga gamit sa bahay na hindi naman sira. Isa na pala siyang shabu user. Taong 1995 ay inimbitahan ako ng aking sister-in-law sa isang Sunday service sa CCF Valle Verde dahil magbibigay siya ng kanyang testimonya. Dahil sa bigat ng aking problema, hindi ko napigilang umiyak ng umiyak sa unang kanta pa lamang. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon dahil tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dumating akong napakabigat ng aking problema, ngunit umuwi ako ng may kapayapaan at kagalakan sa aking puso at isipan. Iyon na ang naging simula ng aking malalim na relasyon sa Panginoon. Ngunit habang ginugol ko ang aking oras at panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mas lumala ang buhay ni Danny at mas lumaki ang problema ko sa kanya. Pagkatapos ng 5 taong pagsasama, kinasal kami sa isang Christian wedding. Akala ko noon ay magbabago na si Danny. Ngunit, balik din siya agad sa kanyang bisyo at pangbababae. Sa katunayan, nalaman ko na nagkaroon siya ng relasyon sa isang kaibigan namin at sa isang kaibigan ng pinakamalapit kong pinsan at sa isang kumare na kapitbahay namin at sa marami pang babae na puro live-in at sabay-sabay pa. Ngunit may isang relasyon siya na naging pinakamatagal at pinakamasakit. Yun lamang ang kanyang inamin habang sila pa. Inamin niya rin sa akin na hindi niya kayang iwanan agad ang babae, kaya kung pwede daw ay antayin ko na tapusin niya ang relasyon nila. Pumayag naman ako dahil inisip ko noon na magiging katulad rin yon ng ibang relasyon niya na natapos din. Pero nagkamali ako dahil tumagal yon ng ilang taon na naging dahilan pa ng pag-iwan sa amin ng aking mga anak. Bago niya kami iniwan, 1 taon kong tiniis ang lahat ng aking nakikita at naririnig. Nakikipag-usap ang asawa ko sa cellphone sa babae niya at nagsasabi ng I love you at I miss you habang katabi niya ako. May litrato ng babae na sticker sa likod ng cellphone ng asawa ko kaya nakikita ko yon araw-araw. Meron ding picture sa wallet, sa sasakyan namin, pero hindi ko tinanggal o tinapon ang mga yon. Madalas din ay tinatawag niya akong sweetheart, samantalang ang tawagan namin ay baby. Hanggang sa halos hindi na siya umuwi ng bahay at kung minsan ay kumukuha na lang ng damit. Isang gabi ay dumating ang asawa kong lasing at mainit ang ulo. Inutusan niya kami ng aking 2 anak na umakyat ng kwarto at pumasok sa isang maliit na tent. Alam kong may masama siyang balak sa amin dahil nakita ko siya na may hawak na baril. Dahil akala naman ako na ay maglalaro kami, kaya masaya sila. Biglang tumawa ng malakas ang bunso kong anak na 2 taong gulang pa lamang nung panahon na yon. Ang pagtawa niya ay kinagulat ni Danny na para siyang binuhusan ng malamig na tubig nung oras na yon habang nakatutok ang barel sa amin. Bigla siyang tumakbo palabas ng bahay at humarurot ng takbo ng kotse na nagdala sa kanya sa ospital dahil sa isang malagim na aksidente. Tinangka niya kaming patayin dahil sa kagustuhan ng babaeng makasal sila para maging legal ang kanilang pagsasama. Ngunit parang may bumulong kay Danny at nagsabing, para wala ka ng problema ay patayin mo na lang ang pamilya mo. Salamat sa Diyos at nabuhay pa siya
at buhay pa rin kami. Marahil ay may maganda talagang plano ang Diyos para sa aming lahat. Habang patuloy si Danny sa kanyang mga bisyo at pambababae, binuhos ko ang oras ko sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil sa pagnanais kong makilala ang Panginoon, ay naintindihan ko ang pagmamahal sa akin ng Diyos na walang kapalit. Noon ko rin naintindihan na kung gano'n ako minahal ng Diyos, ay dapat ganoong klase rin ng pagmamahal ang ibigay ko sa asawa ko dahil mahal rin siya ng Panginoon sa kabila ng kanyang mga kasalanan. Ipinakita rin sa akin ng Panginoon ang kanyang walang hanggang pagpapatawad sa aking mga kasalanan, kung kaya't natutunan ko ring patawarin ang aking asawa sa lahat ng kanyang kasalanan. Simula noon ay wala na akong galit o sama ng loob para sa aking asawa. At maging sa kanyang karelasyon na pinatawad ko na rin. Hindi ako sumuko. Naghintay ako ng may pagtsatsaga at buo ang pag-asa. At pinanghawakan ko ang lahat ng pangako ng Panginoon na babaguhin niya ang aking asawa at ibabalik niya si Danny sa aming pamilya. Unti-unti ay kumilos ang Panginoon at ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa mga milagrong dumating sa aming buhay. Una, nalaman ko na 2 beses na buntis ang babae niya. Ngunit, 2 beses ding nakunan. Pagkalipas ng ilang buwan ay nalaman ko rin na madalas na silang nag-aaway ni Danny hanggang sa nagulat ako sa isang balita na kinasal na yung babae sa isang foreigner. Pangalawa, isang araw ay napaaway si Danny sa isang kapitbahay sa Batangas na sa sobrang kalasingan ay inarmalate niya yung kapitbahay nila. Mabuti na lamang at walang tinamaan, ngunit kinasuhan siya ng frustrated homicide. Binigyan siya ng tip ng pulis doon na magtago na muna dahil ilalabas na ang kanyang warrant of arrest. Yon ang naging daan upang kailanganin niya ang tulong ng ibang tao. Wala na siyang ibang mahinga ng tulong kaya naisip niyang tawagan ako. Sinundo ko siya agad at nagsama kaming muli. Ngunit alam ko na hindi niya pa rin ako gustong makasama. Pero ipinakita ko sa kanya ang natutunan kong magmahal ng walang kapalit at magpatawad araw-araw. Pagkatapos ng 3 taong pagkahiwalay, nagulat ako sa mga pagbabago ng asawa ko. Isang araw ay sinabi niya na sasama na siya sa Bible study at sumunod ay sa Sunday service at kinalaunan ay sa Dawnwatch. Sinumbong niya sa Panginoon ang lahat ng sama ng loob niya sa kanyang tatay sa pamamagitan ng pag-attend niya dun sa Dawnwatch, morning prayer. Inihiningi niya ng tawad ang lahat ng kanyang kasalanan at sinabing pagod na siya sa kanyang buhay na puno ng kamalian. Pag-uwi namin ng araw na yon ay hindi na siya nanigarilyo pang muli, hindi na uminom, hindi na lumabas kasama ng kanyang mga kaibigan, hindi na siya nagmumura, hindi na mainitin ang kanyang ulo at higit sa lahat ay tumigil na siya sa kanyang pambababae. Ang gusto na lamang niya ay ang mamalagi sa loob ng bahay kasama ng kanyang pamilya, mag-attend sa church at ang magbasa ng Biblia. Naging madasalin siya at masipag mag-aral ng salita ng Diyos. Naging malambing at mapagmahal na asawa at maasikaso sa aming mga anak. Hanggang sa nagkaroon na siya ng nais na maglingkod sa Panginoon. Taong 2005 nang siya ay naging isang youth pastor at taong 2008 ay naging pastor ng CCF Taytay. Siya rin ang nagsimula ng Biyahe Jail Ministry at ng Gala Orphanage para sa street children. Tunay nga na sa Diyos ay walang imposible. Kailangan lamang nating magtiwala, isuko lahat sa Kanya, at sundin ang lahat ng Kanyang pinapagawa. Sabi sa Galatia 6:9, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Ako po si Don Orquico, asawa ng isang binago ng Panginoon na isang dating makasalanan at ngayon ay isang pastor na. Sa Diyos ang papuri. Tuwing nagbibigay ho ng patotoo, yung aking asawa, hindi ko alam kung may mukha pa akong iharap sa mga tao. Pero niyo po, hindi po yung pangit
ang na-highlight po ron, kung hindi po yung kabutihan ng Diyos at pagpapatawad ng Diyos sa amin at pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan po ng aking asawa. Tunay po, wala tayong kakayanan at kapangyarihang magpatawad kung hindi po natin isinasa puso ang pag-ibig natin sa Diyos at kung hindi po na namumuhay at namumuno ang Diyos sa ating mga puso. Ngayon po maganda yung sinabi. Sa John 1 chapter 3 verse 16, basahin po natin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ano raw po? Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang, ano raw po? Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, ito yung sinasabi natin. Wala tayong kakayanan, wala tayong kapangyarihan na makapagpatawad ng lubos, maliban na lamang kung lubusan din nating tinatanggap ang ating Panginoon sa ating mga puso. Okay? Bakit daw po? Ito ang isang magandang larawan, okay? Or ihemplo ng tunay na pagpapatawad. Dahil alam ng Diyos Ama kung gaano tayo kamakasalanan. Sa totoo lang po, wala sa ating maliligtas. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, siyang gumawa ng paraan. Ano pong ginawa niyang paraan? Ibinigay niya ang nag-iisa, ang bugtong niyang anak upang maging katubusan sa ating mga kasalanan. Alam niyo po sa pamilya ganito. Wag nating aalisin po ito sa ating pamilya. Ano po yun? Yung salitang sorry. Bakit po? Dahil tayo ay mga may kahinaan at tayo po ay mga makasalanan at posible na nasasaktan natin ang miyembro ng ating pamilya. So yung pagsabi po ng sorry ay hindi pagiging tanunan. Yung pong pagsasabi ng sorry ay para bang sinasabi natin na mas mahalaga ka sa akin kaysa sa aking pride. Sabihin nga po natin, sorry. Okay. Pangalawa, na wag natin tatanggalin, ay yung pong salitang thank you. Ano po ibig sabihin? Alam niyo sa totoo lang, sa ating pong pamilya, mas madalas nating nakikita yung mali kaysa sa mga tamang nagagawa. Bakit po? Dahil sa totoo lang, likas sa atin yung pagiging mapaghanap ng maling mga bagay. Alam niyo po, ito yung hindi natin nagagawang madalas. Kinakailangan po maging mayaman tayo sa pagsasabi ng magandang bagay sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating mga kapatid, at maging sa ating mga magulang. Dahil sa totoo naman, hindi naman puro mali at puro palpak lamang ang nagagawa ng isang tao. Importante rin na kinikilala natin yung mga bagay na nagagawa ng bawat miyembro ng pamilya. So paano pong gagawin natin? Hindi ho ba't maganda na sabihin natin salamat? Pwede po ba natin sabihin thank you? Okay, at huli, ito po yung isang pinakamaganda na dapat nating laging sinasabi. Ano po yun? Yung pong salitang I love you. Sabihin nga po natin, I love you. Ito po ang problema natin. Lalo po sa mga mag-asawa, yung pong I love you ay nagiging matamis lang pagka mag-boyfriend. At kapag ka kinakasal, buhay na buhay yung salitang I love you. Pero after 5, 10 years, ano nangyari? Yung matamis at buhay na I love you, kapag ka ikaw ay nasa edad na at sinabi mo sa asawa mong I love you, ano sasabihin siya? Ang tanda-tanda na natin, I love you ka pa. Hindi lang mo yan. Sa ating mga anak, nung baby pa yung mga anak natin, di ba, yung baby ko, I love you, baby. Habang lumalaki, kukuhanin mo yung anak mo, sabihin mo, I love you, anak, I love you. Pero kapag ka naging teenager na, anong nangyayari? Yung anak mo, yayakapin mo at sasabihin mo ng I love you. Anong sasabihin sa'yo ng anak mo? Mami naman, daddy naman. Nakakaya, nandyan yung mga klase ko. Huwag mo na akong sasabihan ng I love you. Ang tanong, kailan nagiging kahihiyan ang pagsabi ng I love you? Sa totoo lang dahil hindi siya normal na practice sa isang pamilya, yung pong salitang I love you ay para bagang hindi na naging parte ng ating buhay bilang isang pamilya. Ito ang nangyari ngayon. Kapag ka ang lalaki ang nagsasabi ng I love you, dahil hindi sanay, ang pandinig ng babae pag sinabing I love you, ang labo mo. At kapag ka naman ang lalaki o ang babae ang nagsasabi ng I love you sa asawa niya lalaki, ang pandinig ng lalaki, 1,000. Okay? So ano po nangyari ngayon? So kinakailangan, buhayin po nating muli. Alam niyo, sa totoo lang, nakakalungkot. Dahil kapag ka naririnig natin yung salitang I love you, madalas po sa ataol na. Ito po ang katotohanan. Kapag ang isang tao ay nasa kahon, nasa ataol na,
ano mang lakas at gaano mang ka-emotional mong sabihin yung salitang I love you, katotohanan lang po, hindi na tayo maririnig nung nasa ataol. Alam niyo po, kasama yan sa pagpapatawad. Sa pagpapatawad, sinasabi po natin yung salitang sorry. At sa pagpapatawad, sinasabi natin yung salitang salamat. At sa pagpapatawad, binubuo nating muli ang ating pamilya sa pamamagitan ng pagsasabi ng I love you. Alam nyo, hindi pa huli ang lahat. So maaari ko po bang anyayahan ng lahat na tayo po'y tumayo? Okay? Kung katabi ninyo ang asawa ninyo, kung katabi ninyo ang kapatid ninyo, kung nandyan ang pamilya ninyo, pwede ho ba nating i-practice to? Kung katabi ninyo, pwede bang yakapin mo at sabihin mong sorry? Kung katabi mo, pwede bang yakapin mo at sabihin mo salamat? Kung katabi mo, pwede bang sabihin mo I love you? Okay? So pwede ho ba tayong manalangin? Dakilang Diyos, muli po, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming pong mga buhay. At tunay po, Panginoon, kung wala ka sa aming mga puso, mahihirapan po kami magpatawad. Una sa lahat, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay na sa kabila ng napakarami naming kasalanan sa iyo, ikaw ang gumawa ng paraan, hindi lamang upang kami patawarin kung hindi kami po ay mailigtas. At sa pagkakataon pong ito, Panginoon, kasama ang aming mga pamilya, tulungan mo po kami na sa aming pagbubuong muli, sa aming pagnanais, Panginoon, na maging maayos ang aming relasyon bilang isang pamilya. Napakahalaga po ng pagpapatawad. Inaamin po namin, Ama, na kung kami lamang po, mahihirapan kami. Dalangin po namin ang iyong nag-uumapaw na pag-ibig, ang iyong nag-uumapaw na grasya, Panginoon, ang siyang ilagay mo sa aming mga puso upang kung paano mo kaming pinatawad, ganun din ang kapatawaran na maibibigay namin sa aming pamilya. Panginoon, muli po, aming dalangin na manguna ka sa aming mga puso, manguna ka sa aming mga buhay, na ang bawat pamilya na naririto po ngayon, Panginoon, ang aming po mga buhay at pamilya ay maging kalugod-lugod sa inyong paningin at maging kapuri-puri sa iyong pangalan. Muli po, salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong muli.